Hello guys, ay nandito na naman tayo ngayon sa ating pritong manok business, no? Ito yung ating Mang Doc's Fried Chicken, first branch. And kadarating na natin dito katapos natin mag-ayos. Ayan. So malinis tayo ngayon. And wala pa tayong luto, no? Ang unang paluto natin ngayon, ito ay yung chicken skin. Yan. Chicken skin. Yan, no? So araw ngayon ng Friday. And chika-chika muna tayo dito ngayon, update lang tayo sa ating pritong manok business, no? Araw-arawin na natin itong mag-update sa inyo to inspire at motivate dito sa ating pwesto. Ito yung ating first branch, no? Yung kay Commander, ito yung second branch niya, yung cart. And update tayo ngayon, habang ako'y nagkakape, sabi ko mag-vlog na tayo habang mas maaga pa. Kasi kapag marami ng tao, maingay, no? Hindi tayo makakapag-concentrate pati. So ngayon ay iba na naman, no, ang ating gagawin. Magpa-vlog tayo ng mas maaga. And di bali nakikita nyo naman lahat-lahat kung gaano tayo kabenta, ang lahat-lahat nating kung magkano yung manok natin, to 80, to 70, ganyan lang talaga ang ating manok, no. And yung ating hita, no, at saka yung pitso, mga nagtatanong na sa ating chop, yan lang yung chop natin, hita at saka pitso, no. Yung hita ay 60, 65. And yung ating pitso ay 75 or 80, no? Depende sa laki. Ganyan lang palagi, naglalaro lang sa ganyan. So ngayon ay ayan, nakatapos na natin mag-ayos, maglinis dyan. Dito, malinis din. Nagkakape tayo. And siyempre si Bobor ay nagluluto pa ng ating chicken skin. Yan ang nating niluluto, no? Dahil maaga yan babad sa harina, hindi kailangan matagal na ibabad, no? May mga oras kasi yan ang ating pagbabad sa harina, may mga oras yung ating tinatawag na pagmamarinate, no? Kung paano natin ito sineserve sa customer. Ito yung ating tawag dito yung standard natin na palaging sinusunod. Ito yung kung gaano kainit yung mantika, kung gaano ka taas ang temperature ng mantika, kung gaano natin katagal i-marinate. So mayroon tayong sinusunod dyan na standard, no, mga idol. And yun ay ngayon ready na tayo for yan, nagsisimula na nga, ready na lahat, no. So wala pa tayong naghanap na customer usually kapag ganitong oras, alas 4. Ang dating natin dito ay alas 4, no. Nag-umpisa tayo ay alas 4 ng hapon. Kasi sa umaga hindi natin kaya magtinda, no, dahil nga tayo rin lahat ang gumagawa. So minsan late ang manok, pero at least ngayon maaga tayo nagsimula dito, no. So hindi tayo kumukuha sa palengke ng manok dahil nga before, nang maaga pa tayong kumukuha, bago pa lang tayo dito, kaya sa palengke tayo kumukuha ng manok, no. Kaso hindi ko siya talaga sa mga vlog ko, sinabi ko na yan na hindi talaga sa ganun, no, kasarap. Kasi minsan may amoy ang palengke. Hindi ko naman sinasabing pangit sa palengke, pero minsan may matsatsambahan ka talaga na hindi ganun kaganda ang klase ng manok. Unlike doon kapag branded talaga ang ating manok, ay sigurado talaga maganda. Isa pa, kapag ma-branded yung manok, malinis na talaga siya. Kunti na lang lilinisin mo, hindi ka na mahirapan maglinis dahil branded nga siya at malinis na siya, no. So yun ay ating update dito sa ating pwesto. Ito ang ating first branch pritong manok business sa ating araw ng Friday, no. So nakikita nyo mga idol, yan, mga sasakyan, marami na. Kapag traffic na kasi yan, ibig sabihin yan dito ay alas 4 na ng hapon, no. Nagsisimula kasi usually ang traffic dito 3:30, 4 pataas na yon, no. So minsan marami ang dumadaan, wala namang nabili. Yung mga paulit-ulit natin na customer, mga nakapila dyan, nakikita na sa ating mga vlog, ay yung mga suki na talaga natin yan na galing ibang trabaho, yung mga taga rito lang din, yung mga paulit-ulit na natin na customer na bumibili ng mga buo-buo, nakikita nyo sa ating mga vlog. Minsan may mga nakakotse na dumadaan dito, malakas ang kanilang pang-amoy, nababanguhan sila siguro. So na ano nila, no, na hihinto sila dito sa ating pwesto. Kasi ang pwesto natin mga idol, hindi siya talaga mukhang pangmayaman, no. Simpleng-simple lang, tagpi-tagpi lang ito dahil nga nagsisimula lang tayo sa ating pwesto, no, ating pritong manok business. So kailangan ay nagsimula lang tayo sa 30k na puhunan, no. So yun nga sinasabi ko, after 1 year and 8 months ay 2 branch na tayo. So
ang hinahabol lang natin dito na hindi magbabago pa rin kahit na may branch na tayo, sobrang busy na. Minsan may hatid sundo pa sa school, may mga events kanina, family day ng aking bunso na anak. Pero ang hinahabol natin dito mga idol ay yung tinatawag na yung kung paano pa rin natin mapanatili ang standard ng ating product, no, bago maibigay sa customer. Kasi nga ay kung pabago-bago yung sarap, pabago-bago yung lasa, ay hindi yun. Dapat talaga may standard tayo kung ano yung lasa na nagustuhan ng manok, yun na yun, hindi na natin so ito ay luto na. Tingnan niyo mga idol, luto na yung ating chicken skin. Yan, oh. Wow, grabe. Ay, mga idol, chicken skin. Ay, picture muna tayo para yan yung ating chicken skin, ano? Yan. Ito yung ating unang paluto, no? Usually ito talaga yung una nating luto. So papakita ko sa inyo yung process ni Bobo kung paano niya lulutuin na naman yung ano yung susunod mo ga? Buo na? O yung buo na. Ipapakita ko sa inyo mga idol, no? So paano maglagay sa mantika, no? Ang ating mantika mga idol, sa maraming nagtatanong, maraming palagi nilang sinasabi na yung sa mga ganito pritong manok ay maitim ang mantika. Hindi po yan marumi. Baka maraming hindi nakaka-relate dyan. Kung maitim ang mantika, marumi na rin talaga kung sobrang maitim na. Pero ang pag maitim ang mantika mga idol, harina po yan na nasusunog kapag minsan na hindi marunong yung nagpiprito. Kasi nga tulad yan, walang laman, naka-open siya ng malakas. Pag ginanyan mo yan, ayan o, mayroon siyang mga naka-ano, ayan o. Kapag yan ay nasunog, yan ay iitim ang mantika pag hindi ka marunong yan. So pag ganyan ang gagawin mo, tulad sa atin ito, nagwa-wild yung mantika kapag kasunod-sunod yung ating luto, no? So tulad yan, tatanggalan muna ng yan, yung mga natitirang harina. Kapag nasunog kasi yan, dyan iitim ang mantika. Ayan. So yan ang mantika natin. Every 3 days tayo nagpapalit ng mantika. Kasi lugi rin tayo kung araw-araw. Hindi naman pwede yun. Ang mahal-mahal ng mantika, no? So every 3 days tayo papalit. Ayan, so maglalagay na si Bobor ng kanyang gloves. Siyempre, dahil kailangan malinis talaga ang ating gloves tayo. Yan. Yan, no? Yun. Kailangan paglagay niyan mga idol, kukulo siya ng ganyan. Kukulo yan. Hindi pwedeng hindi kumulo yung mantika. Dapat kumukulo siya mainit. Yung iba kasi alanganin pa yung init, ilalagay na. Dapat ganyan. Yan o. Paglagay, kukulo. Mamaya paglagay, hindi kumulo. Yan. So, kung hindi mo alam yan, ay alamin mo muna. Mag-search ka muna kung paano magluto ng fried chicken, no? Kasi minsan hindi ganun ka expert yung gumagawa, hindi mo talaga may papalabas dyan yung lasa ng manok or yung bango ng manok. Ayan, mabango. Yan. Kasi nga hindi siya nasunog, basta ganun mga idol, hindi ko mapapaliwanag gusto. Hindi ko mapapaliwanag, no? So yun lang ang ating update. Medyo kulang yung ating ngayon tips ngayon or update. Pinakita ko lang sa inyo kasi wala akong maisip na i-update sa inyo. Lagi na lang yung pinapakita ko yung maraming customer nakapila. Ito naman ay lang, yan, ganyan-ganyan lang muna tayo ngayon. Doon. At saka yung, ayan o. Oh. Yan. Hindi sa maitim ang mantika mga idol. Yan o. Pangalawang araw pa lang ngayon yan o. Bukas pwede pa ulitin yung mantika. Ayan. Kailangan mga idol ganyan. Kahit hindi siya masyado, basta kumukulo siya ng ganyan. Malalaman mo kasi yan kapag mabilis yung kulo niya or mabilis yung yan, no? So kailangan expert ka dyan mga idol. Kapag nakita mo yan, yung texture ng manok na ganyan, ibig sabihin okay yan, no? So yun lang ang ating update dito. Parang nag-tutorial na tayo dito. So wala kasi tayong maisip na iba-vlog ngayon. Gusto ko lang magchika-chika sa inyo mga musta, no? So
Maraming salamat sa ating mga subscriber dyan na patuloy pa rin na nagsusuporta sa atin. At siyempre yung ads natin, no, hindi natin sana i-skip para makasahod tayo mga idol. Nangangala yung aking kamay na isa. 10 minutes na kasi oh. Kasi hindi ko na to i-edit kasi matatagalan ako. Marami pa akong gagawin. Magre-repack pa ako dito ng ng gravy at saka suka at saka toyo. So yan ang ating sauce. So, suka, toyo, kalamansi, sili, at gravy. So, magre-repack pa tayo niyan. Meron naman na. Kaso, ayan o. Kaso, kulang yan dahil Friday ngayon. Sigurado bakbakan tayo niyan. At kagabi, hindi tayo ganun kalakas. So, ngayon, babawi talaga yan. Pag hindi ngayon malakas, kinabukasan talaga, babawi yan. Ganun lang kasimple yung ating business dito, mga idol, no? At saka sa negosyo, tandaan nyo mga idol, hindi talaga araw-araw Pasko yan. Meron talagang panahon na mababa, mayroon panahon na mataas. Pero standard lang kahit sa tindahan sa sari-sari store, kasi ito naman ang ating Mang Dogs Fried Chicken branch na ito. Ang dalawa ay katas naman ito ng ating sari-sari store, no? Ang sari-sari store natin nandyan pa rin pero maliit na siya, hindi na natin na wholesale kasi more on utang, maraming utang, nag-uutang, pag hindi pagkautangin magagalit, no? And tapos yung ating yung ating puhunan din, no? Ay hindi na natin basta i-focus dyan sa sari-sari store kasi napakatrabaho din ang sari-sari store. Tapos hindi naman ako nag-ano kasi dyan ako nanggaling, nakapundar ako ng ganito. Kasi dati focus lang ako sa isa, sari-sari store lang. Ngayon kasi dalawa-dalawa, tatlo na. Sari-sari store, dalawang branch. So yun ang ating napupukusan ngayon. Kaya at saka ito nakikita ko dito sa Pritong Manok, hindi siya ganun ka hassle, then ang kita araw-araw is malinis. Hindi sa tulad sa sari-sari store, kailangan mo pa mag-inventory ng napakaraming items. Maraming gagawin sa sari-sari store, i-display mo, mamimili ka, grabe. So paguran talaga yan, kailangan may tao ka rin dyan. So dito may tao tayo, isa, kaya naman na. So yun lang ang ating update, no? Sa ating Pritong Manok business dito. Maraming salamat sa mga bagong subscriber natin. Nakita ko may mga nag-comment na mga na-subscribe. Maraming salamat. At siyempre huwag kalimutan mag-like pa rin. At sa mga mapadaan sa ating YouTube channel, like, share, subscribe pa rin, no? At magbakas lang kayo mga idol at babalikan natin lahat yan. So maraming salamat at magbuhay tayong lahat. God bless. Bye bye.